Sa pong magandang araw mga ka-DDS. Heto po si DDS Forever nagbabalik. After po ng matulog ng napakahabang panahon. Sa totoo lang kasi hindi na ako makatiis sa mga balita. Ano ba talaga ang nangyayari sa administrasyon ni PBBM? Kaya muli po akong lumabas na nahimik na po yung buhay ko kasi ang alam ko ipagpapatuloy niya lahat ng magagandang ginawa ng ating dating Pangulo, si PRRD. Ngayon kaya ako napalabas, kita nyo naman yung aking title, DDS Forever. At forever po talaga na magiging DDS ako kasi talagang na-feel ko, naramdaman ko yung sinseridad ng ating Pangulo. Meron po akong mga katanungan dito, 4 na tanong lang. Answerable by yes or no ng administrasyon na to. Unang-unang tanong, si Lisa Smugs na nga ba at si Tambaloslos ang nagpapalakad ng Malacanang? Ha? Pangalawa, tanong ng mga taong bayan yan, mga PMAers, mga retired general, mga active, lahat, halos lahat ng bumoto kay PBBM, yan ang nasa kaisipan ngayon, katanungan. Kasi mukhang hindi na ho natin nararamdaman yung presensya ng Pangulo. Hindi nga niyang kayang ipagtanggol si Sara eh. Sige, mamaya na po yan ha. Pangalawang tanong, totoo bang mga akusasyon ni Maharlika? Grabe yung mga akusasyon ni Maharlika. At alam naman po natin si Maharlika, direct to the point. Walang kung sino-sino, walang sinisino-sino, hindi natatakot, matapang katulad ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy. Kaya bilib ako sa inyo mga sirs, mga ma'am. Ako wala, I'm just a small vlogger ha, na matagal lang nawala. Pero heto, hindi ako nakatiis. Ang saya-saya na ng buhay ko, meron kasi akong dance group eh. Sabi ko, sige, carry on na lang ako rito sa grupo ko kasi mukhang okay na yung bayan natin kasi sa ginawa ng ating former president, Asdigo. Ang swerte nga ni PBBM kasi kailangan niya na lang ay ipagpatuloy ang mga sinimulan. Pero ano ginagawa niya? Kabaligtaran. Mas masahol pa nga siya sa mga dilawan ngayon dahil sa ginagawa ng pinsan niyang kasabwat ng mga smuggler. Magkakutsaba sila ni Lisa Smugs ha. Bahala na kayo, makinig po kayo kay Maharlika para malaman niyo yung mga detalye. Pangatlong tanong, hindi mo ba naririnig, nararamdaman ang mga hinaing ng mga kababayan natin, ang mga tinig ng taong bayan na masyado nang dismayado sa pamamalakad mo? Masyado kang tahimik. Ha? Bulag, pipi at bingi, sabi nga ng kaibigan ko. Hindi lang siya tahimik, bulag, pipi at bingi. Walang nakikita, walang naririnig. Wala, tikom yung bibig. Tikom ang bibig kay Lisa Smugs, yung reyna ng mga smuggler, ha? Sabi ni Maharlika yan, ang puting ahas ni Maharlika sa Malacanang, ha? Di ba, hindi man ako natatakot na ano eh. Bahala na, whatever happen. Kasi tayo po, ang mga Pilipino na nagbabayad mga tax, nagpapadala ng pera sa Pilipinas, may karapatan po tayong tanungin sila kung saan nila dinadala ang pera ng taong bayan. Nakita nyo naman po ang resulta, di ba? Yung ginawa nila sa SMNI, yung ginawa nila kay Ka Eric, kay Doc Lorraine Badoy, wala naman po silang ginagawa o sinasabing, hindi nga, fake news yun eh. Alam nyo, nasusubaybayan ko yung programa nilang laban kasama ang bayan. Makatotohanan. Talagang lumalaban sila sa mga kasamaan ng mga CPP, NPA, NDF. Bilang tulong nila sa gobyerno para matapos na yung insurgency sa Pilipinas na umaabot na pong 54 years. Hindi na po ba tayo nasawa sa ganyan, sa terorismo? Breaking the record, history po yan, na sa Pilipinas po ang may pinakamahabang insurgency. Samantalang sa ibang bansa, matagal lang natapos. Hindi ko na nga malaman kung ano na to eh. I don't know, maybe some of our countrymen will have to blame for that kasi nasusuhulan. Tulad ng mga congressman natin na parang sinuhulan ng milyon-milyon ni Tambaloslos. Halatang halata, tikom ang mga bibig. Ano na ang nangyayari sa Pilipinas? Ako sa totoo lang, nananahimik na rito sa UK. Maganda na ang buhay ko.
Kaya ako nag-vlog noon ng mga infrastructure, mga project ni Pangulong Duterte noon kasi natutuwa ako at last nagkaroon tayo ng leader na matino, matapang, matuwid, incorruptible. Kaya talagang nag-vlog ako kasi tuwang-tuwa po talaga ako. Sabi ko tutulungan ko tong presidente na to para i-inform ang mga kababayan natin sa mga development na nangyayari sa Pilipinas. Sa totoo lang yung war on drug ni President Duterte, isa pong napakalaking achievement. Do hindi po na-eradicate lahat pero ang laki ng nawala. Natakot ang mga drug lord, natakot ang mga user, ang mga drug pusher, nabawasan po ng matinding-matindi ang drug sa Pilipinas. At yung drug po ng time na yon dahil po kumonti yung supply, nagmahalan ang 1 gramo siguro 5,000. Ngayon wala nang 1,000 bawat gramo. Ano ibig sabihin yun? Kasi dumadami na naman yung supply, nagpapasukan na naman kung mga drug cartel dito sa Pilipinas, ang mga drug lord, tumapang uli, nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi si Kuting, walang bayag. Hindi mo nga maringgan ng mga issue tungkol sa war on drugs. Wala, totally wala. Ang mga taxi driver ngayon, bumabalik sa dati. Naniningil lang sobra-sobra dun sa metro ng taxi. Ganun na po ang nangyayari ngayon. Ang drugs kumakalat uli. Ngayon, ang pinakamalaking kasalanan ng administrasyon na to ay yung pinsan niya hinahayaan niyang kontrolin ang Kongreso. Yung budget, grabe napakalaki. Alam niyo, sige, aanuhin ko yung unang tanong dito. Si Lisa Smugs na nga ba at si Tambaloslos ang nagpapalakad sa Malacanang? Alam mo, sa pakiramdam ko, pakiramdam ng nakararaming Pilipino, sila na nga po. At si PBBM ay parang sunod-sunura na lang. Kuting. Parang tuta ni Tambaloslos sa kanang asawa niya, Andres de Saya, nasa ilalim ng saya. Grabe yung mga akusasyon ni Maharlika. Yung pinakamalaking smuggler sa Pilipinas na si Michael Ma, kasama pa nila sa mga biyahe. Ay, kawawang Pilipino. Kala ko noon ang naluklok si Duterte, heto nang sinimula. Pagbabago ng Pilipinas, mararanasan natin finally yung mga bansang mayayaman na tulad dito sa UK, napakaalawan ng buhay. Kasi po dito kahit may corruption, konti lang. At may kahihiyan yung mga politician. At ang mga pulis dito hindi mo kayang i-bribe. Ganyan ang attitude dito. Sa atin kasi, ang masasabi ko na lang, mukhang may kasalanan din ng mga Pilipino kasi nababribe tayo eh. Bigyan lang tayo ng 5 sardinas, 5 kilong bigas, noodles, ayos na, iboboto na natin. Abutan lang tayo ng tigpa 500, yung iba nga 300 lang, siya na ang iboboto. Ganyan na ba? I just hope na through this social media, natauhan na rin tayo. Na marami na tayong nalalaman information about sa mga kalokohan ng mga politikong to. Tulad ng ginagawa ni Tambaloslos. Alam nyo, sa totoo lang ginagawa nila tayong tanga. Kala kasi nila, yung panunuhol, yung pagbibigay sa atin ng mga ayuda na barya-barya lang, kala nila, kaya na nila tayong mabili. Kaya nga lang, sad to say, ang nangyayari sa Kongreso ngayon, pakiramdam ko binibili lahat ni Tambaloslos, binabayaran kung ilang milyon, bilyon. Siguro, sabihin ng mga congressman, ay, ang dapat ko lang gawin, umayon. Kasi itong milyones na makakamkam ko na ibibigay sa akin, matapos ng termino ko, may milyon pa ako. Siguro ganyan eh. Makasarili masyado. Kaya ako nananahimik dito sa UK, hindi ko kaya. Ang tagal kong nanahimik. Sabi ko masaya na ako kasi sinimulan na ni PRRD ang pagbabago sa bayan. At akala ko, pagpapatuloy talaga ni PBBM. Kasi naniwala tayo, kasi si Sara Duterte, ang kanyang katandem. Nabudol po tayo. Kaya aminin po ngayon ng BBB, build kay President
Duterte, yung BBB na yun, sabi nga nila, budol, budol, budol. Nabudol po tayo ng 3 times. Ang sabi pa nga nila, build better more. Ha? Sa initial ni BBM. Pero ano nangyayari? Ewan ko, wala akong balita sa mga project at nawalan po ako ng ganang mag-vlog tungkol sa mga project. Hindi katulad ng panahon ni Digong, talagang ganado ako eh. Kasi ang laki ng improvement yung development sa Pilipinas. Kundi nga lang ba nag-pandemic, tuloy-tuloy yun. At nagpapasalamat ako kasi ng time ng pandemic, si Duterte po ang nakaupo. Hindi po niya tayo pinabayaan. Ano pa yung pangalawang tanong? Hindi mo ba naririnig ang taong bayan? Ang mga hinaing ng taong bayan? Sa tingin ko naririnig niya, ha? Kasi social media, nandiyan lang sa paligid. Kaya nga lang, takot siya. Talagang doon na ako naniniwala sa sinabi ni PRRD na he is a weak leader. 'Di ba? Nagalit nga ang taong bayan kay PRRD kasi hindi natin pinaniniwalaan yung